Isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Gaya ng aming laging dasal, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nais ko po i-challenge ang bawat isa sa atin na patuloy po natin suportahan ang gawain ng ating iglesia lokal sa pamamagitan ng ating pagkakaloob ng buong buo ng ating mga ikapu at handog. Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito ang paanyaya ng ating Panginoon na subukin natin siya at ang pangako niya. Kung tayo daw po ay magtatapat sa ating pagkakaloob, ibubuhos niya sa atin ng kanyang masaganang pagpapala. Giving is always an issue of the heart. Kapag tama ang puso natin sa pag-ibig at paglilingkod sa Diyos, tama din ang ating prinsipyo sa pagbibigay. Nasa screen po ang ating bank account. Muli po, magandang araw ng linggo at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon, and thank you kay Sister Beth, Sister Leila sa panguna sa atin sa praise and worship this morning. Papasalamat tayo at nakasama natin sila. Ganon din kay Sister Joanne for giving us a friendly reminder of our duty and responsibility
sa ating church, no, sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering faithfully. So I hope na tayo po ay napaalalahan ng lahat. Ang church po natin, kahit po nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng community quarantine, ay hindi po tumigil, no, sa kanyang pagbibigay ng mensahe magmula sa salita ng Diyos, no, at tayo po ay nagtuloy-tuloy through what we call social media, no, at tayo ay nagla-live streaming almost every day po yung ginagawa po nating pag-mentor at ganoon din po ay pagpapatid ng salita ng Panginoon sa bawat kapatiran natin. And to all those who are following us, no, sa mga kapatiran din natin sa UCC sa ibang lugar, at sa mga kaibigan, kakilala po nating lahat na kung saan pag sinishare po natin yung ating messages from our live streaming sa ating mga wall, no, I do believe marami tayong mga kaibigan na nakakapakinig po. So muli po sa inyong lahat, magandang umaga po. So today we will talk about a topic na po na napakaganda, and it is named Unleashed, Fearless, okay, in the New Normal. Ulitin ko po, Unleashed, Fearless in the New Normal. Alam niyo po mga kapatid, patapos na po yung yung Modified Enhanced Community Quarantine. Pa-GCQ na po tayo. So ito pong GCQ na to is, it will give us more leeways na magawa po yung gusto nating gawin. And for those who are working, no, congrats sa inyo sapagkat makababalik na kayo sa inyong mga trabaho. At sa mga iba po na hindi pa po fully makababalik, I pray that the Lord, no, in His kindness and goodness will still provide for your needs, no. Sapagkat meron po talagang iba na ang kanilang trabaho ay talaga pong naapektuhan ng buwan, especially those who are in the tourism industry, no. Ramdam ko po kayo sapagkat ako po ay kapamilya po ninyo diyan sa turismo. So sama-sama po nating ipanalangin na maka-bounce back po tayo mga kaibigan, no? Mga kasama natin, mga tour guide, mga tour facilitators, ito po, at mga tour operators. I pray that the Lord will bless us, no? Maaaring magtagal pero I do believe, no, makakabawi po tayo. Amen. So panghawakan lang po natin yan. So by the way, when we talk about unleash, no, it means to release, no, to loose, to unshackle. Kung may nakatali, nakakadena, nakagapos, nakakulong, ito ay pakakawalan. No, another term for that is to cause a strong force to be unrestrained. No, yung isa daw malakas na puwersa na ginagapos ay pakakawalan. Po, pagka yung isa pong malakas na puwersa ay napakawalan, ay meron pong epekto po yan, meron pong impact yan. And I do believe that every one of us that have gone through this quarantine, no, tayo pong na-quarantine, I do believe na po, ay kung tayo po ay naging very observant, mayroong ginawa ang Diyos sa buhay natin. If we are discerning enough to see what the Lord wants for us, nang tayo dumaan sa quarantine, ako po mga kapatid, mayroong magandang bagay na ginawa ang Diyos sa iyo at sa akin. And by the lifting of this quarantine, no, ay sinasabi ng Panginoon, it's time to release the best in you. Hindi the beast in you, ha? The best in you. It's about time to release the best in you. Because, alam niyo po, especially tayo pong mga lingkod ng Panginoon, no? We who are followers and believers of Christ, with this 90 days quarantine na ating pinagdaanan, marami siyang itinuro sa atin, no? Sa pamamagitan ng mga learnings natin through FB live streaming, hindi lang sa isang pastor, kundi maraming pastor. Actually, ako po, marami akong natutunan. And I really thank the Lord for this lockdown and this quarantine. I have learned so much. I have learned a lot. No? Kaya po, very thankful tayo. And now that the Lord is about to unleash us, ang tanong lang, are we fearless in this new normal? May tapang ba tayo? Meron pa tayong lakas ng loob para harapin at sagupain ang naghihintay sa atin? Because I believe, no, pag nalip ito, andyan pa rin ang virus, andyan pa rin ang si COVID-19. Hindi naman po nawala. Yung threat is still there at real pa rin po siya. Not only that, meron pong bagong challenges. Na po, may bagong challenges na naghihintay sa atin. And what are those challenges? Hindi ko pa po alam. But there are still a lot of challenges
No, and I do believe this quarantine that we have gone through is God's way of preparing us, no, for what is waiting for us, no, what is ahead of us. Hinanda tayo ng Panginoon para dyan. So let me read to you our verse that we will study. It is found in Joshua chapter 1 verse 1 up to 11, and I would like to read it to you sa Tagalog version, no, ng Biblia. So basahin po natin verse 1 to verse 11 ng Joshua chapter 1. Nang mamatay na si Moses na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moses na si Josue na anak ni Nun, patay na ang lingkod kong si Moses. Kaya ngayon maganda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita sa pagtawid sa ilog ng Jordan, papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Verse 3, ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Ito ang magiging teritoryo ninyo mula sa disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa hilaga, at magmula sa malaking ilog ng Euphrates sa silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran, at ang lupain ng mga Hiteo. Verse 5, ang ganda nito mga kapatid, pakinggan po ninyo. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupang ipinangako ko sa mga ninuno nila. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Verse 8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay isa sa iyo kahit saan ka pumaroon. Verse 10 and 11. Kaya inutusan ni Josue ang mga pinuno ng Israel, libutin ninyo ang kampo at sabihin ninyo sa mga tao na maganda sila ng mga pagkain nila dahil sa ikatlong araw mula ngayon, tatawid tayo sa ilig ng Jordan para angkinin ang lupaing binigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Wow! Alam niyo po mga kapatid, yung mga Israelita na po, during the time of Moses in Exodus, nung ilalabas na po ni Moses ang mga taong ito sa Ehipto, na po, they've been slaves for 400 to 430 years no, sa Egypt. Na po, from the time na pumasok sila sa Egypt, during the time of Joseph, no, at the time of Moses, ayun, nandun po sila. Mabot po ng 400 taon. Grabe. Haba po nun, ano? And those people who have stayed in Egypt, ang buhay po nila naging buhay ng isang alipin. And the Lord God, no, in Exodus chapter 3, heard their cry. Sinabi niya kay Moses, sabi niya, Moses, ilabas mo yung mga taong ito. And then, doon po, sa book of Exodus, inilabas nga ni Moses mga taong ito sa tulong ng Diyos. And, tumating ang panahon, in the book of Numbers, sa tigas ng ulo ng mga taong ito na inilid ni Moses palabas, na-quarantine po sila. Tama po, nadinig yung word na ginamit ko, na-quarantine, na-lockdown po sila. No, they were locked down in the desert not for 90 days but for 40 years. Imagine that, mga kapatid, no, mga kaibigan, 40 years po sila na-lockdown doon. Bakit? Sa tigas ng ulo, no, at sa kanilang mga pagsuway sa Panginoon. But then again, after po nun is when Moses died in the book of Joshua, sa binasa po natin, ang Lord po was calling to Joshua to lead the Israel nation, no, to the promised land. No? Sapagkat yung pong pangako ng Panginoon doon sa binasa natin kay Moses, kaya lang si Moses po namatay at di niya na may tutuloy, no, the Lord called Joshua to lead these people, the nation of Israel, para mapuntahan po nila yung lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, ito pong experience po na ito ni Joshua, mabigat po ito mga kaibigan, napakabigat po. Hindi po magaang yung challenge na binibigay ng Diyos sa kanya. It is a very difficult task. Napakabigat po ng trabahong ito. So,
doon po sa buhay nila Josue, merong batas, no? Bawal silang lumabas for 40 years. Nandun lang sila, paikot-ikot sila sa ilang, sa disyerto. Bawal lumabas, ba't may batas? Pero alam nyo po, doon habang nandoon sila, ang ginagawa lang ho nila Joshua doon, inaaral nila yung Word of God, binimeditate nila, binabasa po nila, inaaral nila yung law na ibinaba ni Moses. Kaya po doon, basa sila ng basa, inaaral nila. And actually, before namatay si Moses, no, he was able to read the law again, no, binasa nila ulit, inaral nila ulit yung law, no, para po matanim ito sa kanila, nang sa ganon, no, ay ma-equip po sila. And the period of quarantine is a time for the Israel people, no, to be equipped by God. Alam niyo po ba yun? So, while they were in the desert, no, for 40 years, the Lord was equipping them. The Lord was preparing them, no, for claiming the promised land. May claim sila, pero bago nila ma-claim, no, the Lord equipped them. The Lord had trained them, no? Tinuruan sila ng Panginoon sapagkat alam nyo, mga kaibigan, pag binasa natin istorya, na po ay ito pong idadalhin ni Joshua papunta po ron sa lupang pangako is a new generation. No, new generation po ito. Kaya po the Lord had prepared this new generation for a new normal. Ano ibig sabihin? No, dati po silang alipin for 400 years. Mindset, alipin. Kilos, alipin. Pag-uugali, alipin. Alam mo yung mga alipin, number 1 na karakter niyan, ang gusto lang, walang pagbabago sa buhay. Sunod-sunuran lang. Hindi lang sunod-sunuran, ay madalas mga alipin, pag nasosobran sa trabaho, reklamo lang ng reklamo. So, yan yung karakter ng mga alipin. So, this time, ang inaano na Diyos sa kanila is that the Lord will be bringing them to the promised land. But they need to be, what? To be equipped, to be transformed, and they need to be prepared for the new normal. Alam niyo po, pupuntahan ho nilang lupang pangako, hindi po walk in the park. Mabigat po yung kanilang pagdadaanan. Kaya po, dito, yung challenges na binibigay ng Diyos kay Joshua is a very difficult task. May matitinding challenges ito. Number 1, okay, he will be leading around 2 million plus people. Tama po. Yung kanyang dadalhin sa lupang pangako ay nasa 2 million plus. More or less po, nasa 2,600,000 yung bilang ng mga tao. Can you imagine that? Yung dami ng tao na dadalhin mo sa lupang pangako. Wow, ang sakit sa ulo nun. Paano mo ililid yung mga tao na yon? Okay? So, yung isang task, no? Yung he will be leading a multitude, no? Millions, no? In number, no? Hindi lang yan. Pangalawa, he will be leading 2 million stiff-necked, stubborn people. Ang dami na nga, matitigas pa ulo nito. Kilala to ni Joshua, karamihan dito, mga kababata niya, no? Mga lumaki sa panahon niya. Mga matitigas ang ulo. The Israel nation is known as stiff-necked people, stubborn people. And you can read that in the Bible na ang problema talaga sa mga ito, titigas ng ulo. O, huwag ka na magtaka, parang ikaw lang yun at ako. Parang ikaw lang at ako, hindi ko sinabing ikaw lang, kasama ko. Parang ikaw lang at ako. No? Titigas ng ulo. No? So, ito yung problema ni Joshua. Can you imagine, no, yung magkaroon ka ng isang kaibigan, alaga, na ang tigas ng ulo, tapos, multiply mo pa ng 1 million, 2 million, di, ang sakit sa bangs, di ba? Ang sakit sa ulo. So, hindi lang yon, no? So, ang problema niya, ang laki ng bilang ng kanyang pangungunahan. Pangalawa, matitigas ang ulo ng kanyang pangungunahan. Pangatlo, yung pagdadala niya na lugar, ang mga nakatira, higante. Ang mga nakatira, mga mandirigma. Yun ang problema. No? Yun yung mabibigat na problema. Pangunahan mo yung marami, napalaking bilang ng tao, na itong mga tao to, titigas pa ng ulo, tapos dadalhin mo pa sa isang lugar, na pag dinatnan mo, digmaan ang kakaharapin mo, sapagkat mga mandirigmaan nandito, sasakupin mo yung lugar nila, kukunin mo, nilang yun, mga higante pa. Pero the Lord, sabi nga natin, through the quarantine, have prepared them, especially the heart of Joshua. The Lord prepared the heart of Joshua. And today, we will talk about
No, yung first part ng ating pag-aaral, Unleash Fearless in the New Normal. At ngayong umaga po pag-usapan natin yung tinatawag nating Love Fearlessly. In this new normal, we need to love fearlessly. Why? Sapagkat ang hamon po sa atin sa panahon na ito, mayroon po mga bagong pangyayari that will present to us new challenges na some of us will be able to thrive but some will not be able to do that. May mga taong magsosurvive, magta-thrive, pero merong iba may iwanan, magfi-fail, madidepress, and they will feel na sila ay mga failure in life. And they need people like you and me to love them fearlessly. Tingnan po natin, why we need to love fearlessly. Sabi nga natin kanina, yung bilang po ng mga tao na ililid ni Joshua, napakarami. At napakahirap po na magmahal ng napakaraming tao. It is very impossible for us to love everybody. Right? It is very impossible for us to everybody. It is very impossible for us not just to love everybody, but also to love people who are stubborn and stiff-necked. Marami na nga. Matigas pa ang ulo. Ang hirap mahalin yan. No? We don't just say we love them unconditionally, but we love them fearlessly. Bakit? Sapagkat hindi lang naman usapin ito na unconditional love eh. Usapin ito na willing ka bang mahalin sila kahit sasaktan ka nila. Willing ka ba kahit i-reject nila yung pag-ibig mo? Willing ka ba kahit na ikaw ay baliwalain nila? Ang hirap nun. No? Ang hirap nun. Iba po yung minahal mo sila nang wala kang hiningin kapalit. Iba po yung minamahal mo sila habang may ginagawa pa silang hindi maganda sa'yo. Yan ang challenge ngayon, mga kapatid. At ang challenge pa, itong mga to, kung hindi mo sila mamahalin, paano sila makakarating doon sa new normal? Paano sila mag-survive sa new normal? So, we need to love fearlessly. Okay? We need to love fearlessly. So, tingnan po natin yung sinasabi ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, no? All you need to do is to be brave, to be strong, and be courageous. Do not be afraid, for I will be with you. Maliwanag, sabi ng Panginoon, I will be with you. May pangako ang Diyos, sasamahan kita, kaya you don't need to be afraid, you don't need to be fearful, no? All you need is to be strong, be brave, be courageous. So, ano siya sabi ng Panginoon? All you need to do is to be fearless. Maging fearless ka lang, no? Sapagkat ako'y kasama mo. Not only that, sabi ng Panginoon, you have my words. No? He has the Lord as his backup, and he has the Lord's word as his guidance, as his guide. No? Andun yung salita ng Diyos para mag-guide sa kanya, mag-ingat sa kanya. Kaya po sa chapter 1 verse 8, sabi ng Panginoon, huwag mo kalimutang basahin yung aklat ng kautusan. No? Aralin mo to, basahin mo araw at gabi, pagbulay-bulayan mo, no? I-meditate mo para mapag-aralan mo kung paano mo matutupad ng mabuti yung mga nakasulat doon. Nang sa ganun, ang sabi, pagpapalain ka, no? Sa lahat ng gagawin mo. So the Lord was telling him, wala kang dapat ipangamba, kasama mo ako, wala kang dapat ipangamba, sapagkat ang salita ko ay sa iyo, magiging gabay mo. Pangatlo, sinasabi ng Panginoon, you will be leading a large number of people. 2 million ang kasama mo. Hindi lang ikaw, may kasama ka. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Oh, sarap saan pakinggan yan. Dami mong kasama. No, sa church, ang sarap isipin yan. Ang dami mong kasama. 2 million, Lord. Wow. 2 million na matitigas ang ulo. 2 million na pasaway. 2 million na pasakit. Na, just kidding. Pero ito yung eksena kay Joshua. No, ito yung istorya kay Joshua. Ang bigat nung ipinatong, no, o ipinasang burden ni Lord kay Joshua. So tingnan natin. So sabi natin love fearlessly. So why is there a need for us to love fearlessly? No, especially in this new normal. Bakit kailangan nating magmahal, no, nang walang takot? Number 1, napakalaga po, we need to love fearlessly because these people were entrusted by God. Titingnan po, these people were entrusted by God. Okay? So, yung mga taong ito,
na 2 million plus, no, in the time of Joshua was entrusted to him by no other than God himself. So he has no choice but to love these people because it was entrusted to them by God. And we too, we do not have a choice but to love all these people because the Lord entrusted all these people to us in our generation. Ito pong mga kasama natin sa ating kapanahunan, the Lord entrusted them to us. No, whether we like it or not, we need to love these people. Sabi nung talata, no, sa verse 1, my servant Moses have died. My servant Moses have died. Alam niyo sinasabi ng Panginoon, namatay na yung namatay na yung lingkod ko si Moses. Walang magmamahal sa mga ito. O sino magmamahal? Eh di yung kanang kamay. Kaya sabi ng Panginoon, at sinabi ni Yahweh, sa kanang kamay ni Moses, na tinawag si Josue. Josue, lead these people. You bring them to the promised land. Ha? Bring them to the promised land? Eh, kung hindi mo mahal itong mga to, Lord, kanya-kanya na lang kami. Let them do what they want, and I will do what I want. No? Kaya mo sila. Ang gusto nilang gawin. But I will do what I want. For my family, for my life. Pero hindi. The Lord entrusted them to Joshua. So it is God who entrusted these people. Tandaan po natin. Because the Lord entrusted them. No, it is the Lord who entrusted them. Kaya po, whether we like it or not, sabi natin, these are stiff-necked people, sakit sa ulo, pasaway. Well, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ng Diyos kung bakit tayo dumaan sa quarantine. Alam ng Diyos kung bakit tayo tinandito so that we will grow, we will be matured enough to handle these things. So, love fearlessly. Why? Because the Lord is the one who entrusted these people to us. Now, okay, number 2. Okay, why is there a need for us to love fearlessly? Number 2, because Moses loved these people. Ha? Ano yung ugnayan natin? Si Moses yun. Ano kaya ugnayan sa panahon natin? Oh, ma'am, alam niyo po, sabi nga natin, si Moses ang unang nangalaga sa mga taong ito. It is Moses who first led these people, these millions of people. Si Moses po si Moses ang naglabas sa kanila doon sa Egypt, going to the promised land. Kaya lang po, nahinto sila sa gitna, doon sa desert. No, na-quarantine sila doon. Pero alam niyo po, grabe po pag-ibig ni Moses sa mga taong ito. And the Lord was telling Joshua, no, yung mga taong inintrust ko sa iyo, mahal yan ni Moses. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, no, sinasabi ni Yahweh doon kay Josue, Moses died. My servant Moses died. He is dead. Oh, dahil dead na siya, yung mga taong minahal niya, wala nang ibang magmamahal dyan, kundi ikaw na. Itong mga taong ito, minahal ito ni Moses. Whether you believe it or not, Moses loved these people. Kahit na yung mga taong ito, heartaches, ang binigay kay Moses loved them so much. Moses loved them so much. In Exodus chapter 32, no? Exodus chapter 32, meron pong eksena doon na ang sabi ng Panginoon, dahil umakyat si Moses para makipagtagpo sa Diyos, and the Lord is about to give Moses yung 10 commandments, and to Moses' surprise, yung mga tao with the help of Aaron gumawa ng golden calf, tapos sinamba nila. Then nagalit ang Diyos, and the Lord want to get rid of them. Lilipulin ng Diyos pero sabi ni Moses, Lord, wait lang. Sabi ni Lord, hindi, tumabi ka dyan. Lilipulin ko sila, tapos mag-i-start na lang ako sa iyo ng bagong generation. Sabi ni Moses, no Lord. Hindi. Sa iyo na lang ako magsisimula. Lilipulin ko yung mga yan. Alam mo, minsan nagtatanong tayo why do good people suffer? Ba't hindi na lang yung masasama? Ito, si Moses Sinasabi niya itong mga kasama niya, stiff-necked people, but is still willing to risk his own neck. Yung mga tao na to, stiff-neck titigas ang ulo. But Moses is willing enough to risk his own neck
for these people. Ganun niya kamahal itong mga to. Why? Nung sinabi ni Lord, lilipulin ko sila, magsistart na lang ako sa iyo. Sa'yo na lang ako magmumula ulit ng panibagong bayan ko. Alam niyo, pwede nang mag-pop up yung, wow, grabe, ako napili ni Lord. Ganun ka-excite. No? Yeah? Pwede ka ma-excite. Grabe, ako napili ni Lord. Pero si Moses, ano sabi niya? Lord, kung hindi mo patatawarin ang mga taong ito, pati ako, burahin mo na. Burahin mo na yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Sa listahan, kung saan, sino yung mga mahal mo, burahin mo na ako. If you will not forgive these people, erase my name in the book of life. Sama mo na lang ako sa kanila sa mga lilipulin mo. Hayaan mo ng patay ko mapahamak kasama nila. Wow, that's really a heart of a true leader. That's a heart of a true leader. Grabe po yung puso ni Moses. Nakakadurog yung mga kapatid. Kamusta ka, kapatid? Do you see yourself as a leader? Do you see yourself having a heart that is like the heart of Moses? That you are willing to risk your own neck to save these people? Alam niyo po, grabe. Grabe yung pagmamahal na gustong express ni Moses. Kaya po mga kapatid, we need to love fearlessly. No, just like Moses. No, and would you believe, hindi lang si Moses eh. No, bakit we need to love fearlessly? Because not only Moses loved these people during his time, but because Paul, Peter, James, and John love also the people of their time. Kaya po yung gospel nakaabot sa atin because they love those people in their time. They were able to spread the gospel. And right now, we are celebrating also yung Feast of Pentecost, kung saan yung mga lingkod ng Panginoon ay napuspos ng banal na Espiritu and they were able to speak in tongues so that they could preach, no, mightily, no, yung pong with power, no, yung gospel to all people. Kaya po, during their time, in the Acts, in the book of Acts, marami nakakilala. And in our time, tama-tama yung paglip ng quarantine, tapos Day of Pentecost. The Lord is asking you and me to be fearless. Sa unang aspeto, love fearlessly. Why? Because these people is entrusted to us by God. Number 2, because these people are loved by those who walk before us. Mahal sila ng mga taong nauna sa atin na naglingkod sa Diyos. In the time of Joshua, it was Moses. Before our time, it was the apostles. No, it was the pastors before us, and those people who have prayed for you and me, for us to be saved, for those people who have done everything just for us to hear the gospel message. We need to love fearlessly. Mga kapatid, huwag tayong matakot magmahal. Mas nakakatakot yung hindi na tayo nagmamahal. Ulitin ko po, huwag tayong matakot magmahal. Mas nakakatakot kung hindi na tayo nagmamahal. Because when it happens, meaning the love of God is not in us anymore. Pag hindi na tayo marunong magmahal, wala na sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, magmahal tayo nang walang takot. Pangatlo, okay? So, pangatlo, why we need, why there is a need for us, to love fearlessly, because God Himself loved these people. Sinasabi ni Lord, dito kay Joshua, you need to love these people. Why? Because I entrust them to you. You need to love these people because your mentor Moses, your leader Moses, loved these people.
Third reason is because I love these people myself. These are my people. Ito sinasabi ni Lord kay Joshua. These are my people. And the Lord is telling us right now, we need to love fearlessly. We need to love these people fearlessly because these are His people. Maliwanag yung sinasabi ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. The Lord loves His people. Hindi lang po yung bayan ng Israel ang mahal niya. Pati po tayo at ang mga tao sa paligid natin. Mahal ng Diyos. If we do not love them, if we will not love them, the question is, who will love them? Pababayaan na lang po ba natin silang mapahamak at hindi nila marating ang lupaing ipinangako din ng Diyos sa kanila? Ang ganda ng challenge kay Josue. Sabi po roon, you must lead these people so that they would be able to claim the promise that I've given their fathers. Pangunahan mo sila para kanilang makuha ang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga magulang. Grabe po. The task was given to Joshua. The Lord now is telling you, telling me, the Lord is telling us to bring these people to the promised land. To bring these people to Him. Pastor, mare-reject lang ako eh. Hindi naman ako papansinin yan. Hindi naman ako kikibuin yan. Dededmahin lang ako yan. Ignorin lang ako yan. Aasarin lang ako yan. Bubuskahin lang ako yan. Lalaitin lang ako yan. No ngayon? No ngayon? Love them fearlessly. Love them fearlessly. Huwag kang matakot magmahal. Sapagkat mas nakakatakot na walang magmamahal sa kanila. Ulitin ko, huwag kang matakot magmahal. Sapagkat mas nakakatakot kung walang magmamahal sa kanila. And the Lord commands us to love fearlessly so that there will be someone like you and someone like me that will love them no matter what. Don't be afraid to be rejected, to be ignored. Ang halaga, gawin natin pinagagawa ng Panginoon. To love these people fearlessly. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ng mga lingkod ng Diyos in this time of crisis, difficulties, and hardships. Na po, this is a great challenge for us. True leaders, in times of crisis, they rise up. If you see yourself as a true leader, as a true follower of Christ, well, you need to rise up. You need to love fearlessly. There are a lot of people who are really in need of our love. They need compassion. Marami po ngayon, pakiramdam nila depressed, pakiramdam po nila hopeless, ang pakiramdam po nila they are failures. No? Makakatulong po tayo sa kanila when we love them fearlessly. Let us love them. Let us love them. With the love of the Lord that has given us, let us love them also. Alam niyo, mga kapatid, mahal na mahal ng Panginoon yung mga lingkod niya. And I will end on the part na sinabi ni Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, diba? Mas ka na. Talilipulin ko yung mga yan. Sabi ni Moses, hindi Panginoon, mga lingkod, mga tao mo to eh. Kung di mo sila patatawarin, sama mo na ako. Pero kita nyo, with that time, sinabi ni Moses na mahal ko sila eh. Kung di mo sila patatawarin, isama mo na ako sa parurusahan mo. Isama mo na ako sa lilimutin mo. Burahin mo na ako. Limutin mo na ako. Ano si Lord? Sabi niya, sige. Hindi ko magagawang limutin ka eh. Hindi ko magagawang limutin ka.
Punta na kayo sa lupang pangako. I will send my angel to go with you. Alam niyo, yung galit ni Lord. Sabi ni Lord, sige, I will let my angel go with you. Sabi ni Moses, ha? Ano? Pababayaan mo na lang ba kami? No. My angel will go with you. Kasama niyo ang anghel ko. At yung anghel ko, pagkasama niyo, parang kasama niyo na rin ako. Sabi ni Moses, no. Kung hindi ikaw ang sasama sa amin, kung hindi ikaw, wag na lang. If you will not go with us, never mind. Forget it. Ganun eh. Ganun siya sabi ni Moses. Kung hindi mo kami sasaman, huwag na kami dalhin doon. Anong kaibahan namin sa ibang bansa kung hindi ikaw ang kasama namin? Ano sabi ni Moses? Hindi, remember, these people are your nation. These people are yours. Tao mo to. Bayan mo to. Mga lingkod mo to. Mga pinili mo ito. Bago sila naging akin, una silang sayo. Alam niyo mga kapatid, ang ganda na sinasabi ni Moses eh. Bago sila na-entrust sa akin, una silang sayo. And the Lord is telling us right now, these people na akala natin, hayaan na natin sila mapamak, mga kapatid, mahal sila ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, magkaroon din tayo ng puso kagaya niya para magmahal sa mga taong ito. We need to love fearlessly. Sa inyo po, mga nakasama namin, nakikinig at nanonood ngayon sa live streaming na ito, I want to tell you, if you are going through tough times, merong Diyos na nagmamahal sa iyo. The Lord loves you so much. He loves you so much. And I want to tell you also, that with that love from God, I am also willing to love you. Wherever you are, whatever your condition is. So, if you need some help, if you need some prayer, no, please comment diyan sa comment box. Leave a message of how we can connect with you. Paano ka namin maabot, makukontak. Please leave a message. And bago tayo magbukas, I would like to pray for you. Lord, maraming salamat po sa kasama ko ngayong umaga. And Lord, I pray in the name of Jesus, sa kanyang pinagdadaanan ngayon, that you will reach out to him through your Holy Spirit, through your words, Lord God. Dalayan ko po, Panginoon, ikaw po magbigay sa kanya ng pag-asa. Bigyan mo po, Panginoon, siya ng lakas, ng loob, katatagan, Panginoon, para po magpatuloy sa buhay na ito. And I pray, Lord God, and declare that your blessing and anointing will be upon his life. And Lord, that you will be also the Lord, of course, of his life. You will be the Lord and Savior of his life. May you bless him and may you have mercy upon this person right now in the name of Jesus. Kaya po, Panginoon, ang pag-ibig mo, pagsama may patuloy po niyang maranasan at ng kanyang buong pamilya. Ano man ang kanyang pinagdadaanan, ikaw po ang matagpo at sumama sa kanya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, dalaan ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa UECC. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng pusong handang magmahal ng walang takot. Isang puso na iibig, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw po ang gumawa, kumilos sa aming buhay. Patuloy po ang bawat kapatiran ay patuloy po nakilusin na magpatuloy po sa pagmamahal ng walang takot para sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigay mo at pinagkaloob sa amin. At patuloy kang maluwalhati at maparangalan sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. 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 Muli po, mga kaibigan, ka-churchmate, mga kakilala, mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayong araw ng linggo. Pagpalain tayo ng Panginoon. And, ulitin ko po, get ready to be unleashed, to be fearless in this new normal. Number 1, by loving fearlessly. Huwag matakot magmahal, sapagkat mas nakakatakot kung hindi ka na nagmamahal. Huwag matakot magmahal, sapagkat nakakatakot
kung wala nang magmamahal sa mga taong nasa ating paligid. Muli po, mahal tayo ng Panginoon at pagpalain tayong lahat. God bless po and see you again.